Ilang oras pa lamang matapos manumpa ay pinag-utos agad ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim daw sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas sa ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang ban sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Pero nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Aminado si Dizon, hindi magiging madali ang atas sa linisin ng DPWH, pero nangako siyang gagawin ng lahat para may agarang masampulan at maparusahan ang lahat ng sangkot sa malalim at malawak na katiwalian sa mga flood control projects. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering ko na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to, for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon, pero may mga investigador, mga abogado, mga justice prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Pag-amin ng Pangulo, kainitan ng issue ng katiwalian pero marami pa rin naisingit sa 2026 budget. Hindi raw ito palulusutin, ayon sa Malacanang. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly.